Merry Christmas! Merry Christmas din po! Merry Christmas! Teka, nasan si Vince? Nandun po, nababaliw. Nababaliw? Buisit kang plates! Panira ka ng bakasyon! Merry Christmas! Kung akala nyo makakapagpahinga kayo tuwing Christmas break sa college, diyan kayo nagkakamali. Parang ayoko na mag-college ah. First year college. Tandang-tanda ko as a first year architecture student dahil nga di pa sanay sa bagong environment, naglo-look forward ako sa Christmas break kasi iniisip ko, ito yung panahon kung saan makapagpahinga ako mula sa mga adjustments at stress ko sa studies. Pero to my surprise, dadagdag pa pala siya. First year pa lang, ipinaramdam na sa aming hindi biro ang course na pinasok namin. Mic check, mic check, may joke ako. Ano? Architecture. Mukhang di nga talaga biro ang architecture. Ipinaranas agad ang impyerno ng Christmas break kasi binigyan kami ng plates. Hindi siya plato. Yun lang ang term na gamit sa college for architectural drawings. Yung pinakahihintay kong bakasyon, nawala na parang bubbles. Okay class, magbibigay ako ng plates nyo for this Christmas break. Wait lang ma'am. Teka, tama po ba pagkakarinig ko? Bibigyan nyo po kami ng schoolwork sa Christmas break? Aba, mag-welcome kami! Di ba classmates? Oo nga, tama si Vince. Ayaw nyo? Pwede nyo namang di gawin. Ay, talaga ma'am? Oo. Babagsak nga lang kayo sa subject ko. Okay classmates, galingan natin! Buti sana kung madali lang ipapadesign like toilet and bath or master's bedroom. Yung tipong isang ere lang ng bahay, pero hindi. Beach house, isang buong bahay! Beach house na pagkalaki-laki pa ng lote. Ang dami pa gusto ipadagdag na rooms kaya mas mahirap ang plano. Bukod kasi sa living area, dining area, kitchen, bedrooms at toilet and bath, mga typical na area sa bahay. Gusto rin magpalagay ng music room, art room, game room, entertainment room, barber room, party room, party room. Basta marami pa. Kulang na lang magpalagay na ng golf course dun sa loob. Hindi ko alam kung nangyayari pa ba to sa lahat ng archi student ngayon kung saan bibigyan sila ng plates tuwing Christmas break. Pero nung time kasi namin, tanungin mo mga archi students sa iba't ibang university. Meron din sila. Meron din kayo? Ha? Nang ganon? Nang alin? Ang pinaka nakakainis dito ay yung tipong nagsasaya mga kapamilya mo habang nagno-Noche Buena tapos ikaw nasa harap ng table mo, gumagawa ng plates. Yaka na! Joke lang pala. The joke. Di naman ganun katindi, pero parang ganun na rin. Ganito kasi eksena ko dati. Gawa ng plates, tapos titigil ng Noche Buena para kumain, then balik na ulit sa harap ng table para mag-drawing. Same din sa New Year. Sa Medianoche, gagawa ng plates, titigil lang ng saglit para kumain, magpapaputok, then balik na ulit sa harap ng drawing table. Hindi kasi intindi ng una kong binanggit, pero malala pa rin, di ba? Hindi pa ako procrastinator noon, pero hindi ko pa rin siya nagagawang matapos ng maaga. Ayoko na talaga! Joke lang ulit. Hala, paano ko tayo babalik? Syempre, first year, hindi pa sanay sa paggawa ng plates kaya mabagal. Hindi ako nagpapalusot. Nandyan yung hirap ka magpantay ng tracing paper sa table. Matatapunan ng tubig o kape yung plates mo kasi di ka pa ganun ka maingat. Tatama rin ka gumawa ng border, kakalat yung ink ng pen mo sa triangle or T-square. Paguguhit ka, bigla ka mababalian ng tech pen kasi wala. Syunga ka lang talaga. And the list goes on. Lord, para sa ba talaga ang Christmas break? Para sa... Tapos, pagbalik mo ng January para ipasa yung plate na pinaghirapan mo ng buong bakasyon, makikita mo lang na yung i-grade ng prof mo ay 70? Yahoo! Pasado! Buti pa si Vince pasado. Ako 68 lang. Ako nga 65 eh. Second year college. Medyo sanay na ako sa paggawa ng plates na to. Hindi sobrang bilis, hindi rin naman sobrang bagal. Saktong bagal lang. Pero during that time, at some point inisip ko na baka walang ipa-plates nun kasi medyo mas chill yung prof namin ng second year compare nung first year kami. Good morning class! Malapit na pala mag-Christmas break, no? Sir, since magpapasko na, baka naman po pwedeng bibigyan ako ng plates. Sir, please naman. Bibigyan ako ng plates. Kasi bibigyan ako ng plates. Sir, pakilayo ng muka. Ay, nagbigay pa rin ng plates. Pero okay lang. Kasi gaya nga ng sabi ko kanina, hinubog na ako ng panahon.
Mas eksperensyado na akong tao. Hindi ko na natatapunan ng tubig, ink, or kung ano pa man ang plates ko, no? Kuya, gusto mo nito? Oops! This time, ang pinagawa naman sa amin ay mosque. Di siya ganun kahirap kasi maraming guide sa internet paano magplano ng mosque. Yung planning ng ganung klaseng structure, di mo naman kailangang sobrang baguhin. So, isa yun sa nakabawas ng oras ko sa paggawa. Kung first year ay gawa ng plates, tigil saglit para kumain ng Noche Buena, then balik ulit sa pagdodrawing. Nung second year, masasabi kong kahit papano ay hindi na ganun kahigpit. Kasi nga, sanay na. Ganito na, gawa ng plates, tigil saglit para kumain ng Noche Buena, mag-status sa FB, tumambling ng malupit, laro ng computer games, then balik ulit sa pagdodrawing. See? Mas marami akong free time. Same din sa New Year. Kung dati ay gawa ng plates, tigil saglit para kumain ng medianoche, magpaputok, then balik ulit sa pagdodrawing. Nung second year ako, kahit paano ay gawa ng plates, tigil saglit para kumain ng medianoche, magpapaputok, tatalon, hagis ng barya, mag-status sa FB, magkakarpintero, then balik ulit sa pagdodrawing. Dami na dagdag, di ba? That goes to show gaano ako nag-improve pagdating sa speed ko sa pagdodrawing. Third year college. Ay, ito. Medyo di ko to in-expect kasi hindi nagbigay ng plates ang prof namin. Mas madali kasi namin napakiusapan. Sir, baka naman po. Okay. Yay! Ito yung literal na nag-party-party kami sa room dahil sa saya. Di ko alam ano nakain mo nun, sir, pero kung ano man yon, salamat po. Salamat po sa nakain mo, hindi sa'yo. So alam na, lahat ng gusto gawin, gawin na. Tandang-tanda ko tong Christmas break na to kasi ito yung bakasyon kung saan nakapag-marathon ako ng maraming anime. Mula bago hanggang luma during that time. Ay, pinanood ko. Nakakapanibago lang kasi after ko kumain ng Noche Buena, kumain pa ulit ako. Di ko kailangan bumalik ng drawing table para mag-drawing ulit. Di kita kailangan. Di. Tapos nung New Year, hala sige, paputok ng paputok. Mula Pop-Up, Super Piccolo, 5-star, Sinturon ni Judas, Sinturon ni Lucifer, Sinturon ni Satanas. Nawawala na naman sinturon ko. Sa akin rin eh. Goodbye Philippines, Goodbye America, Goodbye Earth, at kung ano pa mang uri ng paputok, pinaputok ko. Miss ko yung mukha ng kapitbahay naming Marites, pinaputok ko. Hindi, joke lang. Ang totoo niyan, hanggang Pop-Up lang ako. Kasi ayoko pang maputulan ng kamay, no? Hanggat maaari, iwasan po natin magpaputok tuwing New Year. A gentle reminder mula sa napakagaling at the best, really best na si Vince Animation. Thank you. Bukod pa doon, nood-nood lang ako ng fireworks. Then pagbalik ko ng January, may pinapapasa nga pala iba naming prof sa ibang subject. Di ko nagawa. Kala ko plates lang aalalahanin ko. Fourth year college. Ayun, back to reality. As usual, plates na naman. At ang binigay sa amin nun ay hotel sa pagkakatanda ko. Malaking project pero at least by partner yon. Kaya kahit papano may karami sa stress. Isa pa, di na mahirap sa amin tumapos ng plate ng Christmas break kasi na-master na namin ng art of not sleeping. Alam na namin mga teknikan lahat-lahat kung paano mapapabilis ang mga gawain. Kaya kumikilos na kami niyan, mga 1 week bago magbalik ulit ang pasukan. Sleep well. So in my case, yung simula ng bakasyon hanggang mag Noche Buena, kahit tumunga nga ako magdamag, okay lang. Di ako pressured. Kahit manood ako ng anime hanggang manu yung mata ko, okay lang. Di ako pressured. Kahit magpaputok ako ng kahit na anong paputok magdamag, okay lang. Di ako pressured. Kaya ko yan matapos 5 days bago mag-submission. At di niya nga po nagawang matapos bago mag-submission. Fifth year college. Napakalupit ng pinagkaabalahan namin ito nung Christmas break. Plates? Hindi. Thesis? Hindi rin. Kung hindi plates at hindi rin thesis, ano? Magugulat kayo kasi, wala pa. Magugulat kayo kasi pag-shoot ng video para sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo sa subject naming Rizal, ang pinagkaabalahan namin. Oh, magulat ka na. Wow. Yes po, opo. Ang tanging minor subject ng huling sem sa aming final year sa college. Di ko nga alam bakit sa 5th year second semester yan nilalagay. Kung kailan busy or abala na kami para sa final defense namin sa thesis, saka pa siya sasabay. Ang thesis kung saan nakasalalay ang lahat kung makakagraduate ba kami o mag-extend pa sa college. Extend pa sa college? Yoko na. Pero ano magagawa namin? Alangan naman, katokin namin yung dean's office at sabihin, "Hoy, palitan nyo tayo isa naming subject!" Hello? May papakika kong estudyante. That's why, ginawa na namin siya ng mas maaga ng mga around Christmas break para yung remaining months ng aming 5th year ay ibubuno na lang namin sa thesis. Yung January to March. Well, ang ipinagpapasalamat ko lang dito is na-enjoy ko naman yung buong proseso ng paggawa namin ng video. Para lang kasi kami naglalaro noon habang nagsushoot tapos overnight pa sa bahay ng kaklase. Naalala ko pa nga ako si Elias noon eh. Anong ginagawa mo sa kagubatang ito, Basilio? Wala.
Nagpa-party-party lang, tol. Sheesh! Grabe, todo effort kami nito sa pagkakatanda ko. Mula sa costumes, lugar na pagsushootingan, hanggang sa mga props na gagamitin. Ayaw kasi ng prof namin nun na putyo-putyo lang yung gagawin. Gusto niya pag-effortan raw talaga. Ayaw niyang binabaliwala kasi yung subject kahit minor. Okay, naiintindihan ko naman bakit kailangan pag-aralan ang buhay at akda ni Rizal. Importante naman talaga yan para malaman natin ang sakripisyong ginawa ng ating bayani para sa bansa. History din yan eh. Isa pa, mandated by law din kasi kaya wala tayong magagawa. Pero ang sa amin lang sir, i-consider nyo naman pong graduating kami. Huwag nyo na po sana kaming pahirapan. Di kita estudyante to eh. Anyway, so much for that. Natapos naman namin yung final project sa Rizal bago kami maging busy for thesis. At guess what? Sobrang nagustuhan ng prof namin. Wow, ang ganda. Aba dapat lang. So what's my personal take sa pagbibigyan ng gawain every Christmas break? Wala. Wala na akong pake dyan. Nakagraduate na ako eh. Hindi joke. Para sa akin, sarili ko lang naman tong opinion. Sana tanggalin na yung mabibigat na workload tuwing Christmas vacation sa mga estudyante. I think Christmas holidays are meant to be enjoyed by everyone, especially ng mga estudyante, together with their families and friends. Let them have fun na walang ibang iniisip na gawain pagbalik ng pasukan. Isa pa, once na makagraduate ang mga estudyante at nagsimula na magtrabaho forever, di naman na nila ma-enjoy ang Christmas break katulad dati nung estudyante pa lang sila kasi wala ng Christmas break sa 90% ng mga kumpanya ngayon, no? Kaya ibigay na po natin yun po sa kanila po. Opo. Ayun lang naman. Kung nagustuhan nyo tong video, please leave a like at mag-subscribe sa channel. Bye!